Okay, kambal? Diyos ko. Miss Sofia, ngayon na ang huling araw. Kailan mo babayaran ang operasyon ng nanay mo? Natalo na naman. Tigilan mo na ang satsat. Magbayad ka na. Tatay, paano ka nagkaroon ng pera para pumunta dito? Ikaw ba ang kumuha ng pera para sa operasyon ni nanay? Natalo ko na lahat kanina. Ano? Paano mo nagawa iyon? Iyon ang pinaghirapan kong hiramin. Iyon ang pera para iligtas si nanay. Lumayas ka. Simula nung ipinanganak ka ng babaeng walang hiya na iyon, ikaw na dalang malas. Dumali ang swerte ko araw-araw. At may kapal pa siyang mag-utusan na gamitin ang pera para gamutin siya. Faye, Ikaw, wala akong pakialam. Ibalik mo sa akin ang pera. Ngayon na ang huling araw? lumayas ka sa harap ko. Magandang dilag, huwag kang matakot. Protektahan ka ni Tito. Hindi ko inaasahan na ang matandang mandaraya na si Xia ay may napakagandang anak na babae. Tatay, magandang dilag. Samahan mo kami ngayong gabi para magkwentuhan. Kung mapapasaya mo kami, ang utang sa sugal ng tatay mo ay makakalimutan na. Talaga? Siyempre totoo. Tatay, Eh, usapang tayo? Sige, hindi, tatay. Ako ang tunay mong anak. Sofia, tulungan mo si tatay. Bitawan mo ako sa klolo. Boss, pasensya na talaga. Bihira kayong pumunta at makita ninyo ito. Aaksyonan ko na agad. Hindi na kailangan. Ang kabutihan at kasamaan ay may bunga, bawat isa ay may kanya-kanyang pananagutan, bakit makikialam sa karma ng iba? Opo. Salamat, boss, sa payo. Sapat na ang palabastara na. Sige, boss, ingat. Kayo, huwag kayong lumapit. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang matakot. Magandang dilag. Hayaan mo kaming mga tito na alagaan ka. Huwag bitawan mo ako. Ano yan? Kung hahawakan ninyo ako, mamamatay ako ngayon dito. Ikaw, anak na Swail. Ako ang nag-alaga sa iyo ng mahigit 20 taon. At ganito mo ako ginagantihan? Mga kuya, sige, gawin ninyo. Kung lalaban siya, papatayin ko siya. Huwag, tatay. Huwag, bitawan mo ako. Sumama ka na sa amin. Saklolo, bitawan mo ako. Saklolo. Bitawan mo ako agad. Saklolo. Saan ka tumatakbo? Anak na Swail, huwag kang tumakbo. Wala na. Alam ng buong lungsod. Silangan na si Sir Marco ay may pagkamuhi sa kababaihan. Ang binibining ito ay tiyak na mamamatay ngayon. Munting walang hiya. Bumalik ka rito. Sir, pakiusap. Iligtas ninyo ako. Kakaiba. Nang mahawakan niya ako, hindi ako naiinis. Sofia, saan ka tumatakbo? Ano to? Sofia, sumama ka sa akin. Hindi mo pa binabayaran ang utang ko. Walang mga ngalakal na gumagawa ng walang pakinabang. Gusto mong iligtas kita. Ano ang kapalit? Kung ililigtas ninyo ako, gagawin ko ang lahat. Halimbawa, lalapit ka ba sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Hindi. Pero wala na akong pagpipilian. Malinis ba? Malinis. Anong ibig mong sabihin? Hoy, sino ka? Saan mo dadalhin ang anak ko? Sino ka ba? Gusto mo bang mamatay? Sa gisag ng pamilya De La Cruz, ang taong iyon ay Ginoong Marco.
Itong baliw. Pinahirapan ako buong gabi. Gaano siya katagal nagpigil? Masakit ang buong katawan ko. Gising na. Si isa pa. Hindi pwede. Hindi na kaya. Masakit. Ako ang gumawa nito. Hindi ko napigilan ang sarili ko sa kanya. Pasensya na. Kagabi, wala akong kontrol. Bibigyan kita ng pera. Pumunta ka sa ospital para magpa-check. Sapat ba ang 300 piso? Gusto niyang tumanggi sa akin. Miss Sofia, ang ina mo ay may acute leukemia. Kailangan mong makalikom ng 300,000 piso para sa operasyon. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang sakit ni nanay siya. Mukhang mayaman siya. Ginoo, pwede ba? Pwede bang humiram pa ng pera? Babayaran ko ito. Hindi sapat ang 3 milyon. Nakakatawa ako, akala ko may kakaiba siya. Magkano ba ang kailangan mo? Bigyan pa kita ng 300 piso, iyan lang ang halaga mo. Hindi. Ayokong humiram. Hindi naman kailangang mang-insulto. Bahala na. Mas mabuti na itong 600 piso kaysa wala. Gabi na. Kailangan ko nang pumunta sa ospital. Pasensya na. Hindi ba ito yung babae kagabi? Nasaan ang babae? Nagmamadaling tumakbo kanina. Kumuha ng pera at tumakbo, magaling. Ginoong Marco, sinabi ni Master Benigno na espesyal ang iyong kapalaran. Maaari mo lamang hawakan ang isang babae habang buhay. Ibig sabihin ba? Si Sofia Lim kanina ang iyong itinadhana, hindi pa sigurado, kailangan pang obserbahan. Ano ito? Sertipiko ng pagtanggap ng internship sa grupo ng Pag-asa. Bilhin ang kumpanyang ito sa loob ng 3 araw. Opo. Miss Sofia, malubha ang kalagayan ng iyong ina. Kailangan ng operahan agad. Ate nurse, may 600 piso itong card ko. Pwede bang kunin mo? At i-deposito sa hospital bill ng nanay ko? Sige. Nanay, huwag kayong mag-alala. Kahit gaano kahirap, makakahanap ako ng paraan para iligtas kayo. MS, Sofia. Nagkakamali ka yata. Ang laman ng 2 card na ito ay hindi lang 600 piso, kundi 6 na milyong piso. Ano? 600,000. Bigyan pa kita ng 300 piso. Iyan ang halaga mo. Hindi pala daan ang sinabi niya noon, kundi milyon. Paki-advance muna ang bayad sa operasyon ng nanay ko. Sige. Kahit hindi ko alam kung bakit binigyan ako ng taong iyon ng napakaraming pera, pero mas mahalaga ang kalusugan ni nanay. Kaya gagamitin ko muna ang pera para sa emergency. Ngayong may pag-asa na si nanay, kailangan kong magtrabaho ng mabuti. Kapag nalaman ko na kung sino ang lalaking iyon noong gabing iyon, ibabalik ko ang pera sa kanya. Sofia, anong ikinakatuwa mo? Kwento mo naman sa akin. Para masaya din ako. Tagapamahala Santos, huwag po. Huwag. Huwag po Tagapamahala Santos. Hindi ba si Ate Carla ang kabit ni Tagapamahala Santos? Bakit siya, ang bagong intern ang nilalandi niya? Si Sofia ay bata at maganda. Sinong lalaki ang hindi magkakagusto? Kung ikukumpara sa kanya si Ate Carla ay matanda na. Tagapamahala Santos, ang pagiging masigasig ninyo sa bagong intern, hindi ba kayo natatakot na magkamali ang ibang empleyado? May gagawin pa ako. Uuna na ako. Salamat. Kakapasok mo lang, naakit mo na agad ang tagapamahala, ang galing mo naman. Hindi po. Kung ganyan ka kagaling. Itong mga proposal na ito, tapusin mo ngayong araw. Ang dami naman. Paano ko matatapos yan? Iyan ay problema mo na sa kakayahan. Ang Pag-asa ay na-acquire na ng tagumpay.
Ngayon subsidiary na ito ng tagumpay. Ikaw, isang probinsya ng manok. Hindi karapat-dapat mag-intern dito. Kung hindi mo rin kaya ang trabaho, handa ka nang tanggalin. Darating ang bagong CEO para mag-inspeksyon. Lahat ay bumaba para salubungin. Tingnan natin. Tara, tara. Magandang umaga, Ginoong Marco. Ang sikat na pinuno ng pamilyang De La Cruz, si Ginoong Marco. Ang gwapo pala. Siya, ang lalaki noong gabing iyon ay si Ginoong Marco. Ang lalaking gabi na iyon ay si Sir Marco. Marco, narinig ko pumunta ka ngayon sa nag-inspeksyon sa bagong biniling kumpanya. Ahensyang advertising. Maraming magagandang binibini, di ba? Kung may gusto ka, pakasalan mo na agad, Lola. Gustong-gusto ko nang magkaroon ng apo sa tuhod. Lola, nagtatrabaho ako. Pag-usapan natin mamaya. Marco, Sabi ng lahat ay misogynist si Sir Marco. Pagkatapos ng gabing iyon, gumastos siya ng 6 na milyong piso para lumayo sa akin. Tiyak na sobrang naiinis siya sa akin. Kung bigla ko siyang aalukin ng bayad, baka isipin niya, gusto ko siyang guluhin at tanggalin ako sa galit. Ano ba ito? Bakit palagi akong nasusuka kamakailan? Sofia, anong tinititigan mo? Huwag mong sabihin dahil sa may itsura ka naman gusto mong mangakit kay Sir Marco. Marangal ang dugo ng pamilya De La Cruz. Hindi ito para sa mga mababang uri na katulad mo. Pinapayuhan kita. Huwag ka nang umasa. Ang ate Carla natin, malapit nang maging assistant manager. Sa oras na ginugugol mo sa panaginip. Mas mabuting sumipsip ka kay ate Carla para maging regular ka na. Para maging regular. Para kay nanay. Titiisin ko. Sa wakas, tapos na. Ang pakiramdam na ito ng pagkahilo at pagduduwal, bumalik na naman. Baka naman, buntis ako? Oy, dito! Pasensya na talaga. Nawasak ko po ang isang butas. Ayos lang, salamat. Tiyak na gumamit kami ng proteksyon noong gabing iyon. Sana hindi ako mabuntis. Pasensya na, Sir Marco. Anong oras na? Bakit nandito pa siya sa opisina? Pregnancy test kit. Huwag mong sabihing buntis si Miss Sofia. Kapag nalaman ito ni Lola, tuwang-tuwa talaga siya. Ganito na lang ischedule mo ang medical check-up para sa lahat ng empleyado bukas. Maghanap ng ilang babaeng doktor na espesyalista sa OBGYN. Opo. At saka, alamin mo kung bakit siya nag-overtime pa sa opisina. Kayo, naaawa na agad kayo? Ang sangay sa bansang Arcadia. Kulang ng isang tao. Ako. Hindi naman Sir Marco. Sir Marco. Mali ako, Sir Marco. Natakot ako. Buti na lang hindi niya nakita. Ang binili ko ay aking pregnancy test kit. Bahala na. Bukas, mag-leave ako at pupunta sa ospital. Binibini. Tanggapin mo na ang katotohanan. Buntis ka ng kambal. Gaano ako kaayaw ni Sir Marco kung malaman niyang buntis ako? Ako at ang mga bata. Hindi magiging maganda. Doktor, pakibook po ako ng appointment operasyon sa pagpapalaglag. Doktor, pakibook po ng appointment para sa operasyon sa pagpapalaglag. Binibini. Buntis ka ng kambal. Mataas ang panganib ng pagpapalaglag. At saka,
malaki ang posibilidad na makaapekto sa pagbubuntis sa hinaharap. Sigurado ka na ba? Oo, sigurado na ako. Operasyon. Ischedule natin sa susunod na linggo. Oo nga pala. Kanina nung ni-check ka, napansin ko na mayroon kang katamtamang pagkapunit. Sa ganitong kalakas na antas, madaling masira ang kondom. Sa susunod, mag-ingat ka na lang. Ako naiintindihan ko. Nagreseta ako ng pamahid. Umuwi ka at lagyan mo. Salamat, Doktor. Sofia, bumalik ka na pala. Nag-ayos ang kumpanya ng medical check-up. Sabay na tayo. Medical check-up? Bakit biglaan? Nagpalit ng boss ang kumpanya, kaya magbabago rin ang mga empleyado. Balita-baliya, yung mga may makikitang problema sa check-up, posibleng matanggal sa trabaho. Matatanda, mahihina, may sakit, buntis, may kapansanan, walang makakatakas. Mabubuntis ka? Tatanggalin ka rin? Pwede ba akong hindi sumali? Gusto mong iwasan ang check-up? Sofia, wala ka namang kadiring sakit na dapat ikahiya? Wala. Bago pa lang siya, nagmamadali na makipaglandi kay Manager Santos. Sobrang gaaman sa atensyon. Sino ang nakakaalam kung sa likod, ilang lalaki ang nilalandi niya? Noong isang araw nakita ko siya, palihim na nagsusuka sa banyo. Baka naman, may anak sa labas na siya. Ikaw? Buntis si Sofia. Pagpasayahin mo rin si Kuya. Manager Santos, huwag naman. Dati pa kitang nakikitang nagkatinginan sila. Ang anak ba ni Sofia ay kay Manager Santos? Kaninang umaga, hindi ba pumunta ka sa ospital para magpa-check up? Ilabas mo ang resulta. Ipakita sa amin. Hindi pwede. Ganyan ka ba ka-guilty? May problema talaga. Nagkakamali kayo. Si Sofia, hindi ganoon ang ugali. Wala kang pakialam. Umalis ka na. Kung mangialam ka pa, ikaw ang unang tatanggalin ko. Tama nga, dalhin mo rito. Ibigay mo sa akin. Dalhin mo rito. Bag ko iyan. Privacy ko. Bitawan mo. Anim na linggo ng pagbubuntis. Babaeng walang hiya. Buntis ka na, anak ni Manager Santos? Hindi totoo. Tagal na akong kasama ni Manager Santos bago ko siya nakumbinsi na ipromote ako. Kung malaman niya na buntis ang munting walang hiya, ang posisyon ng katulong na tagapamahala ay mapupunta kay Sofia. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng payagan ng mga anak. Kayong dalawa, hawakan ninyo siya. Resulta ng check-up ni Sofia, wala pa ba? Titingnan ko. Aba, Lola. Marco, kakapadala ko lang sa'yo ng iba pa mga profile ng mga dalagang may magandang pamilya. Tingnan mo. Lola, huwag na kayong mag-alala sa akin. Sabi ni Master Benigno, di ba, espesyal ang kapalaran ko isang babae lang sa buong buhay ko, nandidiri ako sa ibang babae. Pero hindi ka pwedeng maghintay na lang. Paano kung ang itinadhana ay hindi dumating? Paano kung dumating siya noong 50 ka na? Kaunting taon na lang si Lola. Ang tanging hiling ko bago ako mamatay ay makita ang aking gintong apo sa tuhod. Ay, Lola naman, huwag niyo pong sabihin yan. Tiyak na mahaba pa ang buhay ninyo. At saka, ang apo sa tuhod na gusto ninyo ay posibleng nandyan na. Ano? Totoo ba? Sino ang dalaga? Ikaw na talaga, suwail na bata. Bakit mo itinago? Siya ay aming. Sir Marco, masama po. Hindi nagpa-check up si Miss Sofia. May problema siya sa marketing department. Ano? Kayo dalawa, hawakan ninyo siya. Ano ang gagawin ninyo? Kunin ninyo sa desk ko ang tiyaan ng saffron. Ang saffron ay nagdudulot ng paghilab ng matris. Isang inuman lang, ang anak sa labas sa tiyan niya ay tiyak na malalaglag. Sofia, ang tiyaan na ito ay pampainit at pampalusog, pinakamabuti para sa buntis. Sige, inumin mo na. Hindi Carla. Ano ba ang nagawa kong mali? Bakit mo ako laging tinatarget? Kasalanan ng mukha mo yan. Masyadong maganda. Sa lipunan na to, ang kagandahan lang ay patay na. Walang pera, walang backer, gusto pang umangat. Dahil wala kang alam sa lugar mo, ay bayaran mo ang ambisyon mo sa pamamagitan ng pagdanas ng kahihinatnan. Ayaw ko. Patawarin mo ako, pakiusap.
Ngayon ka lang humingi ng tawad? Noong sumama ka kay Manager Santos, bakit hindi ka natakot? Hindi ako sumama sa kanya. Siya ang nanggulo sa akin. Sino ang maniniwala sa sinungaling mo yan? Painin niyo siya. Igil. Tumigil kayong lahat. Tumigil kayong lahat. Sofia Ling, ayos ka lang ba? Sa loob ng 10 minuto, palapitin si Dr. Santos. Anong nangyayari? Sir Marco, bakit naman niya pinoprotektahan yung babaeng taga-probinsya? Binalewala ninyo ang patakaran ng kumpanya. Binubuli ninyo sa harap ng lahat ang katrabaho, lahat ng narito, si Santena. Sa Marco, hindi namin siya binubuli. Si Sofia Lim Bastos, ang personal na buhay. Nakikipagkita siya sa ibang lalaki sa labas. Buntis siya, bago ikasal. Pinabuntis siya, at inaakit pa ang manager ng kumpanya. Gusto niyang ma-promote sa shortcut. Tama si Ate Carla. Ang mga tulad niya. Baka may STD siya. Paano kung mahawan tayo? Tama po, Sir Marco. Ang dapat sisantehin ay si Sofia Lim, hindi kami. Maruming puso. Lahat ng nakikita ay marumi. Itala ang mga pangalan ng tatlong ito sa lahat ng kumpanya ng Pamilya de la Cruz, hinding-hindi natatanggapin, at ang iba pa. Kung may magsabi pa ng isang salita, magiging pareho ang kapalaran. Ano pang hinihintay ninyo? Ilabas sila. Mga akit, dahil sa'yo, nawalan ako ng trabaho. Hindi kita patatawarin. Ako. Okay na ako. Talagang hindi na kailangan magpatingin. Salamat. Si Dr. Santos ay galing sa sikat na pamilya ng mga tradisyonal na manggagamot. Kahit wala kang sakit, pagreseta niya sa iyo ng ilang reseta para ayusin ang katawan mo. Hindi ka naman talo. Hindi ko kailangan. Ang mga may problema sa medical check-up na ito ay posibleng maging target ng layoff. Matatanda, mahihina, may sakit, buntis, may kapansanan, wala ni isa ang makakatakas. Kung hindi dahil sa takot na malaman ng pulso, nabuntis ka ng yung walang konsensya mong boss na kapitalista. Bakit naman takot na takot? Salamat sa pag-aalala ni Sir Marco. Talagang wag na kayong mag-abala. Hindi pa. Tapos ang trabaho ko. Magtatrabaho na muna ako. Buntis ka ba ng anak ko? Buntis ka ba ng anak ko? Paano niya nalaman? Iyan lang ang halaga mo. Marangal ang dugo ng Pamilya de la Cruz. Hindi para sa katulad mong mababang uri ang umakyat sa antas namin. Hindi ako gusto ni Sir Marco. At hindi rin niya gugustuhin. Ang batang ito sa tiyan ko at ang kanyang pamilya ay hindi para sa katulad kong mahirap na tulad ko. Ako. Hindi ako buntis. Hindi buntis. Bakit ka kinakabahan? Ako. Iyon ay, natatakot ako sa kiliti. Umiiyak na bata, matigas ang bibig mo. Kung hindi ka nga buntis, gawin natin ulit. Sir Marco, hindi pa tayo ganoon kakilala. Sa una mahirap, pero sa pangalawa, madali na. Dahil hindi ka buntis. Hindi ka na dapat kabahan. Maniwala ka. Pagkatapos, kahit anong bayad, okay lang. Ano ba ang tingin mo sa akin? Hindi ako nagbebenta ng katawan. Itong 2 card, ibalik ko sa iyo. May 5,700,000 piso pa sa card. Yung 300,000 piso na nagastos. Gagawan ko ng paraan para ibalik kasama ang interes. Huwag mo na akong tratuhin ng ganito. Sir Marco. Baka, hindi talaga buntis si Miss Sofia? Hindi ako naniniwala. I-check ang medical records niya. Opo, gagawin ko na. Sandali. Ipaalam sa lahat ng ospital sa lungsod Silangan. Bawal bigyan si Sofia Lim ng operasyon sa pagpapalaglag, kung hindi,
Kalaban nila ang pamilya De La Cruz. Nakikipaglibot siya sa ibang lalaki, buntis bago ikasal, at lumaki ang tiyan. Yung mga tulad niya, baka may sakit siya. Mga anak ko, pasensya na. Hindi na talaga kayo. Maaari pang panatilihin ni nanay. Hello, Doktor. Ako si Sofia Lim. Pwede po ba i-advance ang operasyon? Pasensya na. Hindi na namin kayang gawin dito. Subukan mo sa iba. Paanong hindi na kaya? Talagang hindi na. Pasensya na. Ito. Anong nangyayari? Pasensya na. Puno na ang OGYN schedule. Yung mga OGYN namin, sabay-sabay nag-leave. Sorry. Inaayos ang equipment namin. Barado ang drainage sa OR. Yung doktor ay nanalo sa loto at nag-resign. May mali. Napakalabas ng normal. Dr. Garcia. Hello, Dr. Garcia. Miss Sofia, may nangyari sa nanay mo. Pumunta ka na sa ospital. Ano? Ginoong Lim, pinapayuhan kitang maging makatwiran. Ang pasyente ay nasa kritikal na kalagayan. Iniwan ang ospital. Anumang oras ay nasa panganib ang buhay. Ano ang nangyari? Miss Sofia Pakisuyo, mong kausapin ang iyong tatay. Habang hindi napapansin ng mga mediko, palihim na inilabas ang iyong nanay mula sa ospital. Hindi alam kung saan dinala. Ang 300,000 pisong bayad sa operasyon na iyong ibinigay ay kinuha rin niya. Ano? Tatay, ang pera noong nakaraan, nawala lahat sa iyong pagsusugal. Sa pagkakataong ito, sa wakas, naipon ko ang pera. At gusto mo pa itong kunin? Gusto mo ba akong patayin? Sofia, sa wakas ay pumayag kang makita ako. Akala ko nakaangat ka kay Ginoong Marco, kaya hindi mo na ako kilala bilang iyong tunay na ama. Sino ang nagsabing nakaangat ako kay Ginoong Marco? Hindi totoo iyon. Huwag kang magsinungaling. Nakalimutan mo na ba? Noong isang araw, nakita ko mismo na si Ginoong Marco ang nagbuhat sa iyo palayo. Narinig ko na binigyan kanya ng 2 itim na card na may 6 na milyong piso. Kung gusto mong malaman kung nasaan ang iyong nanay, kailangan mong ibigay sa akin ang perang iyon. Pero, naibalik ko na ang card kay Marco. Ano? Kung ayaw mong maniwala, maari mong suriin lahat ng account sa ilalim ng pangalan ko. Wala na talaga akong pera. Ikaw, walang kwenta. Nagpapatira ka ng libre. Isang malaking tao tulad ni Ginoong Marco. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, ang maliit na halaga na kanyang itatapon ay sapat na para sa mga ordinaryong tao para sa ilang henerasyon. Kapag binigyan kanya ng pera, dapat mong tanggapin ng may pasasalamat. Huwag kang magpanggap na mayabang. Ginoong Marco, Lola, nahanap na ang medikal na record ni Sofia. Tunay nga, buntis siya ng kambal. May apo na ako sa tuhod. At kambal pa. Napakabuti. Diyos ko, talagang isang himala. Ang pamilya De La Cruz, nag-iisang anak sa 19 na henerasyon. Marco, na may espesyal na kapalaran. Akala ko, sa henerasyong ito ay matatapos na ang angkan. Hindi inaasahan. Sa halip, maraming supling na ang darating. Nasaan ngayon si Sofia? Si Miss Sofia ay nasa ospital ngayon. Ospital? Baka magpapa-abort siya. Pagpapalaglag. Paano naman iyon mangyayari? Aking gintong apo sa tuhod iyon. Puso't kaluluwa ko. Lola, pakalmahin ninyo ang inyong sarili. Hindi nagpapalaglag si Miss Sofia. Pumunta siya sa ospital para alagaan ang kanyang ina. Mabuti naman. Marco, si Sofia ay nagdadalang tao ng iyong dugot laman. Dapat siyang alagaan ng mabuti ng pamilya De La Cruz. Pumunta ka agad sa ospital. Ihatid mo siya rito para magpahinga at alagaan ang pagbubuntis. At ang kanyang ina ay ilipat sa pribadong ospital ng pamilya De La Cruz. Huwag po kayong mag-alala. Dahil may 600,000 si Sofia, pumusta ako ng pumusta sa kasino. Nakakalubog ako ng utang sa sugal. Ngayon, hindi ko na talaga mababayaran. Ano na ang gagawin ko? Mang Lim, ang anak mo at si Ginoong Marco. Anong nangyari? Ay naku, hindi ko rin alam.
Sabi ng lahat may pagkamuhi si Ginoong Marco sa kababaihan. Hindi ko rin alam kung paano siya naging interesado kay Sofia. Pero gusto kong malaman, ang babaeng hindi kayang pigilan ni Ginoong Marco, kahit may pagkamuhi siya sa kababaihan, ano kaya ang lasa? Oy, kapag nagsawa na si Ginoong Marco, Hayaan ninyo kaming makatikim din. Oo nga, magkano? Magkano ba ang presyo? Pag-usapan na lang natin. 70,000. Ngayong ganito na, ito na lang ang tanging paraan. Tama na. Sa iyo, pabigat na anak. Malas ko. Tara, samahan mo akong puntahan ng nanay mo. Huwag nang magtagal. Sumakay na tayo. Bilis. Bakit biglang may kaba? Parang, Ano po iyon, Sir Marco? wala lang. Baka namalikmata lang ako. Bilisan mo. Opo. Bakit walang tao? Hindi naman tayo naligaw. Ito na ang silid ng nanay ni Sofia. Mawalang galang po. Kayo ba ay mga kaibigan ni Sofia? Oh, nasaan siya? Ang nanay ni Miss Sofia ay may acute leukemia. Nakapag-ipon siya ng napakahirap ng 300,000 piso para sa operasyon, pero kinuha ng sugalong tatay niya at pinilit na umuwi ang nanay niya. Kakalabas lang niya kasama ang kanyang tatay. Sabi niya na ibabalik niya ang kanyang nanay, pero parang may mali. Kung hindi kayo abala, sundan ninyo sila. 300,000 piso para sa operasyon. Sir, pwede ba akong umutang ng pera sa'yo? Babayaran ko. Magkano ba ang kailangan mo? Ano ba ang tingin mo sa akin? Hindi ako nagbebenta. Itong 2 card, ibabalik ko sa iyo. May 5,700,000 piso pa sa card. Gamitin mo ang 300,000. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ka ng may interes. Mula ngayon, huwag mo na akong ganoon tratuhin. Baka. Nagkamali ako sa kanya. Si Sofia ay hindi pera-pera lang. Nag-iipon siya para sa operasyon ng kanyang nanay. Ngayon, gamitin ang lahat ng resources para hanapin si Sofia. Sa loob ng 5 minuto. Kailangan ko ang kanyang lokasyon. Opo. Bakit kayo? Saan ba ito? Bakit ninyo ako tinali? Bakit mo ako tinatali? magandang dilag. Yung matandang walang hiya na apelidong siya, nakipagkasundo na sa amin. 100,000 piso bawat pagkakataon. Utang niya sa akin ay 300,000 piso. Kaya kailangan mong sumama sa akin ng 3 beses. Ako'y 8 beses? Siya ang may pinakamalaking utang sa akin. Hayaan mo munang matikman kita. Nangangarap kayo. Sa liblib na lugar, wala man lang ibon. Saan ka tatakbo? Maging matalino ka. Kung hindi, pagsisisihan mo. Wag! Wag mo akong hawakan! Wag mo akong hawakan! Akala mo makakatakas ka pa? Kawalan mo ako! Wag mo akong hawakan! Muntik ako! Ano? Buntis? Buntis. Kung ayaw ninyong maniwala, halongkatin ninyo ang bag ko. Nasa loob ang resulta ng prenatal checkup. Buntis nga. Hindi kaya kay Marco ito? Kay Marco de la Cruz. Kung hahawakan ninyo ako, tiyak na hindi kayo patatawarin ni Marco. Ay, naku. Kung kay Marco nga ito, di parang nangahas tayo sa may kapangyarihan.
Bobo ka. Paniniwalaan mo ang mga kalokohan? Ang pamilya De La Cruz ay nag-iisang anak sa 19 na henerasyon. Kung buntis nga siya kay Marco, paanong hahayaan ni Marco na mag-isa siyang gumala? Dahil ayaw ninyong dalawa, di ako na lang ang susunod. Pero buntis pa siya. Ano ang alam mo? Ang buntis na babae, iyon ang masarap. Magandang dilag. Hayaan mo si Tito na alagaan ka. Lintik, ang sakit. Tatay? Sofia, tatay ay may utang na may mataas na interes. Kung hindi makabayad, puputulin nila ang kamay at paa ko at ipapadala sa ibang bansa. Mahigit 20 taon kitang pinalaki, isipin mo na lang na pagbabayad ng utang na loob. Pwede ba? Utang na loob? Anong utang na loob? Mula pagkabata, lasinggero at sugarol ka lang. Kapag natalo, sinasaktan mo kami ni nanay. Tama na. Sinabi ng doktor, kapag umalis siya ng ospital, anumang oras ay nasa panganib ang buhay niya. Kung gusto mong mabuhay ang nanay mo, susunod ka sa akin. Ang kapal mong kumagat sa akin. Halika rito. Tingnan natin kung paano kita disiplinahin. Sofia, huwag na mag-aksaya ng oras. Sumunod ka na lang para hindi ka mahirapan. Kahit sino pang dumating ngayon, hindi ka makakatakas. Sinong magliligtas sa akin? Huwag mo akong hawakan. Sinong mangangahas na hawakan siya? Hulihin lahat. Nasaan si Sofia? Narinig ko siyang nagsalita kanina. Saan mo itinago si Sofia? Sofia, siya. Sinong may gana humawak sa kanya? Bakit nandito si Sir Marco? Totoo bang buntis si Sofia sa kanya? Marco, iligtas mo ako. Manahimik ka. Manahimik ka. Kung mag-iingay ka, hintayin mong kunin ang bangkay ng nanay mo. Palabasin mo ako. Sofia. 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 Nanay, Sir Marco, hindi kayo sinuwerte sa pagdating. Si Sofia, kanina, isinama niya ang nanay niya. Malamang ngayon, nasa daan pa papunta sa ospital. Talaga? Oo. Anong tapang ko? Hindi rin ako magluloko sa inyo. Kung hindi kayo naniniwala, maghanap kayo kahit saan. Mag-iwan kayo ng 2 tao para bantayan sila. Sumunod sa akin ang iba. Nanay. Nanay? Anong ingay? nanay. 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 Nanay, kumusta ka? Nanay. Pasensya na. Dahil kay nanay, nahihirapan ka. Nanay, anong sinasabi mo? Nakaipon na ako ng pera. Siguradong ihahatid kita sa ospital. Gagaling ka. Hindi. Hindi. Sofia, umalis ka na. Umalis na. Nanay. Nanay. Nanay, gising. Nanay. Nanay, tumagal ka pa ng konti. Dadalhin kita agad sa ospital. Kaunti pa. Palabasin mo ako. Palabasin mo ako agad, Marco. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Iligtas ang ating mga anak. Anong ingay iyan? Sir Marco! Sir Marco! Napakarumi sa loob. Puro patay na daga.
Baka madumihan ang sapatos ninyo. Oo, umalis na si Sofia. Kami ay makakapagpatunay. Si. Papasok ako at titingnan kung wala. Maniniwala ako sa iyo. Marco! Sir Marco. Sofia. Marco. Ikaw ba talaga? Huwag kang mag-alala. Ako ito. Sofia, pasensya na. Huli ako. Dugo. Sofia. Sagip. Sagip. May tao ba? Sofia. Tumagal ka. Hindi kita pababayaan. Dadalhin kita sa ospital. Lahat tumagal ka. Nanay. Nanay. Miss Sofia, ligtas ka na ngayon? Assistant Lopez. Ms. Sofia. Okay lang ang nanay mo. Si Sir Marco ay kumuha na ng pinakamahusay na doktor sa leukemia sa bansa. Kapag gumaling na ang katawan ng iyong ina, operahan agad. Hindi lang ako iniligtas ni Marco de la Cruz. Pinaghandaan din niya ang operasyon ng aking nanay. Gusto ko lang itanong, saan nandoon si Sir Marco ngayon? Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Eto, sandali lang po. Sir Marco, nagising na si Miss Sofia. Alam ko na. Babalik ako agad. Ang huling taong nanakit sa akin. Ano ang nangyari sa kanya? Sagot sa tanong ni Sir Marco. Binitwas ang mga kamay at paa. At itinapon sa dagat para pakainin ng mga isda. Kayo ba ang gagawa ng sarili ninyo? O magpapautang ako ng iba para sa inyo? Kayong ilan? Kayo na ba ang gagawa? O ipapagawa ko sa iba? Ginoong Marco, patawarin mo kami. Ginoong Marco, ako ang tunay na ama ni Sofia. Pakiusap para kay Sofia. Para magkaroon ng tagapagmana ang pamilya de la Cruz, patawarin mo ang buhay aso ko. Dahil tatay ka niya, at dahil sa ugnayan ng pamilya, patatawarin kita. Pero kailangan mong umalis dito. Kung babalik ka pa, papatayin kita. Naiintindihan ko. Salamat, Ginoong Marco. Aalis na ako. Aalis na agad. At kayong tatlo, ako ay taong sumasamba sa Buddha, puno ng habag. Ang inyong mga buhay, hindi ko kukunin. Salamat, Ginoong Marco. Salamat, Ginoong Marco. Salamat, Ginoong Marco. Salamat, Ginoong Marco. Aling kamay ang humawak sa kanya? Iwan ninyo rito. At pwede na kayong umalis. Ginoong Marco? Ginoong Marco, huwag, Ginoong Marco. Babalik ako agad. Sige. Katatapos lang ni Ginoong Marco ng kanyang ginagawa at papauwi na siya. Sige, pupunta na ako doon. Miss Sofia, nagluto si Lola ng sabaw para sa inyo. Pinasundo ako para kunin ito. Hintayin ninyo ako sa silid. Darating na agad si Ginoong Marco. Sige, naiintindihan ko. Kasama noong una tayong nagkita sa sugalan. Ito na ang pangatlong beses na iniligtas ako ni Ginoong Marco. Bakit niya ako tinutulungan palagi? Sofia, lumabas ka. Oh, Sofia, hinanap kita ng matagal. Nasa ospital ka pala. Nagpapahinga.
Bakit? Marami kang ginawang masama? Nakarma ka na? Carla, anong ginagawa mo rito? Marami sa amin. Dahil sa'yo, nawalan ng trabaho. Aalis ka na parang walang nangyari? Hindi ganoon kadali? Si Sir Marco ang nag-terminate sa inyo. Kung may lakas ka, sa kanya ka magreklamo. Ikaw? O sige, parang hindi ka naniniwala hanggat hindi mo nakikita. Sofia, tingnan mo, ipadala. 1, ano ito? Ipadala, 1. Ipadala, 1. Imposible. Hindi tama. Fake yan. Gawa yan ng AI. Ano ngayon? Ang advance na ng AI face swap technology ngayon. Sino ang makakapag-differentiate ng totoo sa peke? Anong gagawin mo? Siyempre, sirain ka, Sofia. Kapag pinindot ko ang send, lalabas ang video na ito sa homepage ng kumpanya, group chat ng empleyado, at sa mga group chat ng industriya. Sa oras na iyon, makikita ni Sir Marco ang tunay mong pagkatao. Ayaw niya nang niloloko siya. Sa tingin mo, sa oras na iyon, mananatili ka pa ba sa kumpanya? Ito ay paninirang puri. Illegal ito. Burahin mo agad ang video. Gusto mo pa kawalan kita? Panaginip mo yan. Saan? Wag! Wag! Sofia, hintayin mo. Masisira ang reputasyon at karera mo. Ano? Failed ang pag-send. Bakit walang signal? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na galawin ang tao ko? Sir Marco? Sir Marco? Itapon mo siya palabas ng lungsod, silangan, tanggalin ang video file sa phone, siya, at si Manager Santos permanenteng pagbabawal sa industriya. Opo. Sir Marco, pakiusap. Sir, magpakita ka ng awa. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Sir Marco. Natakot ka ba? Hindi. Wala. Alam ni Lola na masama ang pakiramdam mo. Kaya't nagluto siya ng sabaw para sa iyo. Uminom ka ng kaunti. Para kumalma ka. Salamat. Sofia. Magpakasal tayo. Magkasal. Sir Marco, sa tingin ko po ay nagkakamali kayo. Nagkakamali? Sofia, ang pagbubuntis mo. Gaano mo patatagalin na itago sa akin? Ikaw, Ako. alam mo na pala. Balak mo bang dalhin ang anak ko? At hindi ako pakasalan? Sino pa bang gusto mong pakasalan? Pero ako, ang pamilya ko. Nag-aalangan pa. Ayaw niya talaga akong pakasalan. Masakit. Sofia, balak mo bang dalhin ang anak ko? At magpakasal sa ibang lalaki? Kung hindi ako mamamatay. Parang aso. Ang sakit. Pasensya na. Hindi ko napigilan ang lakas ko, nasaktan kita. Wala lang. Sa loob ng 26 na taon, wala akong pagnanasa. Bakit sa harap niya, paulit-ulit akong nawawalan ng kontrol? Master Benigno, yung sinasabi ninyong itinadhana, kapag lumitaw na, ano ang senyales? Ang ninanais ng puso, ang patutunguhan ng katawan. Kapag dumating na siya, natural na mararamdaman ng Ginoo. Ito ba ang tinutukoy mong intuition? Mukhang kailangan kong maghanap ng panahon para pumunta muli sa templo ng liwanag. Sofia, walang anak sa labas ang pamilya de la Cruz. At hindi hahayaang gumala ang dugot lahi. Kung may pag-aalinlangan ka talaga, pwedeng subukan natin ang isang taong pagsubok sa kasal. Ipanganak muna ang mga bata. Saka magdesisyon kung itutuloy pa ang kasal. Prenuptial agreement. Sofia, kapag isinilang na ang mga bata, magpapasya tayo kung magpapatuloy ang kasal. Pero, hindi ba sinasabi ng lahat na misogynist ka? At sinasabi rin nila na hindi ka kailanman magpapakasal? Ah, yun pala ang ikinababahala niya. Ako ay may espesyal na kapalaran. Sa karamihan ng mga babae, may pisikal akong pagtanggi. Kaya, ito ang tanging paraan na naisip ko. Ganun pala? Sofia, kung pakakasalan mo ako, makakakuha ka ng 1 bilyong piso at 20% na bahagi ng grupo ng tagumpay, at saka,
Bubuo rin ako ng pinakaprofesional na grupo ng mga eksperto sa leukemia na susubaybay sa kalagayan ng iyong nanay. Kapag pumirma ka na sa kasunduan, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa sakit ni nanay. Nanay, Ginoong Marco ay dapat na isang responsableng ama. Ang dalawang bata ay isinilang sa pamilya De La Cruz. Parang ipinanganak na sa Roma. Makukuha ko rin ang 1 bilyon. At sa natitirang bahagi ng aking buhay, pahinga na lang. Parang hindi naman ako lugi. Kung gayon, pirma na lang kaya? Si, mag-ayos ka. Pumunta tayo sa tanggapan ng rehistro sibil. Ngayon, ang gabi na, sarado na ang tanggapan. Huwag kang mag-alala. Sumama ka sa akin. Ako pala ay nagpakasal ng ganun na lang, biglaan. Mabilis na kasal, sige na. At kasama ko si Marco de la Cruz. Ang pangarap ng lahat ng babae sa lungsod Silangan. Kasama ko ang pangarap na kasintahan. Ang pakiramdam na ito ay sobrang hindi makatotohanan. Naloka ka ba sa tuwa? Hindi ka na makakurap? Hindi naman. Binibigyan kita ng 1 gabi. Bukas, lumipat ka na sa akin. Magsama tayo ng sabay. Sir Marco, kasal lang sa kasunduan ang sa atin. Parang hindi maganda iyon. Legal na mag-asawa tayo. Ikaw na ngayon ang Ginang de la Cruz. At saka, at ang anak mo sa tiyan, ay ang magiging tagapagmana ng pamilya de la Cruz. Sa status mong ganito, titira ka pa ba sa inuupahang bahay? Ah, ganun pala. Para lang pala siya sa bata. Talaga palang pinapahalagahan ni Sir Marco ang mga anak. Si. Ito ba ay tahanan? Kastilyo ito, di ba? Magandang araw, Ginang de la Cruz. Naku, Halos ina ka na. Bakit ang awkward mo pa rin? Kahit na, pero, medyo cute naman. mag-iingat ako sa susunod. Bitawan mo ako. Maraming tao na nakatingin. Namula ka na agad. Marami pang mga nakakahiyang bagay sa hinaharap. Ikaw. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Ano ba itong pinagsasabi mo? Mahal kong Sofia. Mahal kong manugang na babae. Ay, Sofia, mahal kong manugang na babae. Pagkapasok pa lang, gusto nang yakapin, bagay na bagay ang mag-asawa. Ang sarap mapabata. Tingnan mo, eto, ang bait at ganda. At isa ring mabait na dalaga. Swerte talaga ni Marco. Ito si Lola. Lola, Oo. Mahal kong apo, dala mo ang dugo't laman ng pamilya de la Cruz. Ikaw ang malaking bayani ng pamilya de la Cruz. Sa card na ito, 300 milyong piso. Gamitin mo lang. 300 milyon. Hindi ko matanggap. Aba, kunin mo na. Talagang hindi ko matanggap. Ito'y regalo ni Lola. Kailangan mong tanggapin. Ayoko. Kunin mo na kung hindi mo tatanggapin. Malulungkot si Lola. Si. Salamat, Lola. Mahal kong apo, tingnan mo. Ito ang inihanda ko para sa iyo. Grupo ng mga eksperto sa panganganak. Magandang araw, Ginang de la Cruz. Tingnan mo. Siya ang nangunguna sa bansa, eksperto sa OB-GYN. Siya ang mamamahala sa iyong prenatal checkup at gabay sa kalusugan sa buong pagbubuntis. At ito naman ang personal na nutritionista. Batay sa iyong pangangatawan at reaksyon sa pagbubuntis. Gagawa siya ng menu para sa 3 pagkain. Ang dalawang ito ay mahigpit na sinanay mga espesyalista sa pangangalaga ng ina at sanggol. 24 oras na maghahalinghinan at mayroon pa nurse ng tradisyonal na gamot Chino. Tagapagturo ng fetal development at psychologist para sa buntis. Medyo sobra na yata ito. Ang sobra naman ito. Naku, Hindi naman. Ang asawa at anak ko, ako si Marco de la Cruz. Siyempre lahat ay dapat pinakamaganda. mga anak ko. Sumasabay ako sa swerte ninyo, mga anak. Oy, mahal kong apo. At ito si Manang Elena. Sumama siya sa akin ng 30 taon. Pinakapinagkakatiwalaan. Mula ngayon, siya na ang mag-aalaga sa iyo ng malapit. Manang Elena, magandang araw. Mangyaring alagaan ninyo ako. Magandang araw po, Ginang de la Cruz. Saan galing ang babaeng kalye? Akala mo ba karapat-dapat kang pumasok sa pamilya de la Cruz? Lola, handa na ang tanghalian. Mahal kong apo,
Nagugutom ka na ba? Tara, kumain na tayo. Si. Andrea, may malaking problema. Te Andrea, si Ginoong Marco ay nagdala ng isang babaeng buntis pa uwi. At nag-hire pa ng isang buong grupo ng mga eksperto sa panganganak. Pinapaalaga niya ang pagbubuntis sa pamilya De La Cruz. Ano? Paano nangyari? Walang kwenta. Marunong ka bang magpamanicure? Umalis ka na. Umalis ka na. Paumanhin, binibining Andrea. Paumanhin po. Hindi ba't si Sir Marco ay may pagkamuhi sa kababaihan? Nasusuka ba siya kapag may babaeng lumalapit? Sinubukan ko lahat ng paraan para akitin siya, pero hindi nagtagumpay. Itong munting babae. Paano ba siya nabuntis? Manang Elena, narinig ko ang anak mo ay nasa grupo ng karangalan. Magaling daw siya, no? Kamakailan, kulang kami ng isang posisyon ng project manager. Pinag-iisipan ko kung irerekomenda ko siya. Binibining Andrea, kami ng aking pamilya ay tapat na tapat sa inyo. Kung may ipag-uutos kayo, sabihin lang po. Mabuti. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Huwag mong hahayaang ang mang-aakit na iyon maipanganak ang bata. Halika rito at humiga. Talaga bang sa iisang kama tayo matutulog? Marami namang bakanteng kuwarto, di ba? Sofia, legal na mag-asawa. Parang nahulog ako sa butas ng lobo. Hindi pwede. Sabi ng doktor, sa unang 3 buwan ay hindi pwede. Hindi pwede. Sabi ng doktor, hindi pwede sa unang 3 buwan. Lalagyan kita ng langis ng sanggol. Ano ba iniisip mo? Pasensya na. Si Sir Marco ay talagang mabuti. Kung ako ay tunay na mamahalin niya, siguradong magiging napakasaya. Bukod sa morning sickness mo, may iba ka pa bang nararamdaman? Ako? Dito, medyo masakit at namamaga. Inaakit mo ba ako? Hindi naman. Tinatanong mo kasi ako. Kaya sinabi ko lang ang totoo. Sofia, tigil na natin sa ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Ang katawan mo ay talagang kaakit-akit para sa akin. Pero para sa iyo at sa bata, pipilitin kong magpigil. Pero, kailangan mo ring mag-ingat ng kaunti. Pasensya na. Sige. Ayos lang. Matulog na tayo. Sir Marco, ikaw. Huwag kang gumalaw. Matulog. Hindi po, Sir Marco. Ang higpit ng yakap mo. Hindi ako makatulog. Binigyan na kita ng pagkakataon. Dahil hindi ka sumunod. Ngayon ay kailangan mong tumanggap ng parusa. Huwag kang mag-alala. Magiging magaan ako. Parang mahuhulog na ang mga buto ko. Sobrang nangaapi siya. Ano ito? Pupunta ako sa templo ng liwanag. Bababalik ako agad. Kapag nagising ka, tandaan mong kumain ng almusal. Ang asawa mo, Medyo gutom na nga ako. Bumaba na lang ako para maghanap ng pagkain. Manang Elena, magandang umaga. Mayroon pa bang almusal? Si Lola at si Sir Marco, parehong gumising ng maaga
at lumabas, isang hampas lupa na nakaangat dahil sa pagbubuntis. Natulog hanggang tanghali. Aba, akala mo ikaw na ang ginang ng pamilya de la Cruz? Talagang galing sa probinsya. Walang alam, sa tamang asal. Hoy, ikaw! Kaya pala. Ang kabaitan niya kahapon ay pawang pagkukunwari lang, buhay mayaman. Talagang hindi madali. Pasensya na, hindi kita sinasadya na walang respeto. Mas mabuti pang, ako na lang ang magluto sa kusina. Samantala wala pa si Lola at si Sir Marco. Kailangan kong tapusin agad. Ang gawain na iniutos ni Binibining Andrea Reyes. Tumigil ka. Ang pamilya de la Cruz ay hindi katulad ng ordinaryong pamilya. Kung gusto mo talagang manatili dito, simula ngayon, kailangan mong matutunan ang tamang asal mula sa akin. Naiintindihan mo ba? Si Manang Elena ay ang kanang kamay ni Lola. Ibig sabihin ba, ito ang kagustuhan ni Lola? Naiintindihan ko. Isuot mo ito. Sumunod ka sa akin. Tuwing gabi, umiinom ng lugaw si Lola. Para makuha ang kanyang pagtanggap, dapat magaling ka sa pagluluto ng lugaw. Ito ang lahat ng sangkap para sa lugaw. Kailangan mong ihanda ang mga ito ng mano-mano. Igat, lamang dagat, abalone, lahat ito ay mga sangkap na napakahirap ihanda. Matanda na si Lola, masama sa tiyan ang palaging kumain ng seafood. Tiyak na si Manang Elena, ang sadyang nagpapahirap sa akin. Bakit ka nakatulala? Magtrabaho ka na. Sige, gagawin ko. Mahina ang katawan ni nanay, at si walang kwentang tatay ay hindi nag-aalaga sa bahay. Ako ang laging nagluluto sa bahay. Hindi ba ako makakaya ang ilang mangkok ng sangkap? Magtrabaho ka ng mabuti. Huwag kang tamad. Mamaya, susuriin ko lahat. Pagkatapos ng trabaho, madulas ang hagdan na ito. Kung mahulog siya, ang anak sa tiyan ng munting walang hiya ay tiyak na malaglag. Master Benigno, ako naman, nakilala ko kamakailan ang isang babae. Ito, ang kanyang petsa ng kapanganakan. Tingnan ninyo, siya ba ang itinadhana? Malamang. Ginoo, ikaw, sa babaeng iyon, may espesyal na pakiramdam ka ba? Ako noong unang makita ko siya. Bakit parang pamilyar? Kapag kasama ko siya, hindi ko maiwasang lumapit sa kanya. Tama iyan. May itinadhana kayo sa nakaraang buhay. Nagpatuloy hanggang ngayon. Pahalagahan mo. Talaga? Napakahusay Sofia, ikaw talaga, napakabuti. May isa pang dapat ipaalala. Sa pagsusuri ng kanyang kapalaran, maraming pagsubok noong bata pa. Tiyak na mahina ang katawan. Kailangang maingat na alagaan sa pagbubuntis. Huwag gagawa ng mabibigat na gawain. At huwag pa ring mabunggo. Kung sakaling magkaroon ng aksidente, mahirap nang magbuntis muli. Gising na ba si Ginang de la Cruz? Sir Marco, ito ang iyong ipinakuha kagabi mga CCTV footage na naka-install sa bahay. Tingnan ninyo mismo. Magtrabaho ng mabuti. Huwag magpakatamad. Mamamatay ka na. Umuwi ka na. O, Gaga na ba ito? Naku! Makatitiyak ka, Binibining Andrea. Walang CCTV sa bahay ng De La Cruz. Sa oras na iyon, papupunasan ko ang langis sa sahig. Sasabihin ko na si Sofia Lim ang kusang nahulog mula sa hagdan. Ewan ko ba? Di ba? Sige. Magtitiwala ako sa'yo sa pagkakataong ito. Kapag natapos na, ang anak mo ay agad na mapopromote. Salamat, Binibining Andrea. Bibigyan kita ng lugar na makikita ang buong sala ng pamilya De La Cruz. May magandang palabas na mangyayari. Hintayin mo na lang at makikita mo. Bakit hindi mo pa tapos? Ang bagal mo. Sandali lang. Bahala na. Sumama ka muna sa akin sa itaas. Sige. Sofia Lim. Marco de la Cruz. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ay, anong nangyari? Karaniwan kapag pumupunta si Ginoong Marcos sa Templo ng Liwanag, nananatili siya roon ng isang buong araw.
Bakit ngayon maaga siyang umuwi? Ganyan ka ba mag-alaga ng tao? Ginoong Marco, inosente ako. Ginang de la Cruz, siya mismo ang gustong magluto ng lugaw para kay Lola. Pinayuhan ko siya, hindi naman siya nakinig. Ay, Ginoong Marco. Naku, Ginoong Marco, inosente ako. Manang Elena, tanga ka. Akala mo lahat ng tao ay katulad mo ring tanga. Sasabihin ko sa'yo. Kagabi, sa Villa Magdamag na nag-install ng maraming security camera. Ang iyong mga ginawa lahat ay na-record. Sobrang linaw ng ebidensya. Magpapalusot ka pa ba? Ano? Si Manang Elena ay nagtangkang pumatay. Tiyak ang ebidensya. Dalhin sa pulisya. Si. Naku, Ginoong Marco, Ginang de la Cruz. Maawa kayo sa akin. Si Manang Elena ay tauhan ni Lola. Baka hindi maganda ang gawin ito. Naglakas loob siyang saktan ka. Kahit sino pa, dapat mabulok sa bilangguan. Dalhin na. Opo. Ginoong Marco, mali ako. Paano ka nasaktan ng ganyan? Ayos lang. Hindi ako nasaktan. Sofia, tandaan mo. Maging asawa ko. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, at huwag mong pakiusapan ang sinuman. Kung may mangapi sa iyo muli, sabihin mo sa akin. Dapat kang matutong gumamit ng kapangyarihan. Ganyan dapat gamitin ng asawa, di ba? Naiintindihan mo ba? Marco, salamat. Laging lumilitaw sa aking pinakamahalagang oras. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Ginoong Marco. Ginoong Marco. Asawa ko. Ganyan dapat. Pero, hindi sapat ang pasasalamat sa salita lang. Masama. Masamang mang-aakit. Tatay, gusto kong magtrabaho sa grupo ng Pag-asa. Bakit bigla kang gusto doon? Narinig ko na may munting mang-aakit na umaakit kay Ginoong Marco. Gusto kong personal na makipagkita sa kanya. Sige, ako na ang mag-aayos. Masama. Hintayin mo ako. Hindi ka magiging masaya sa akin. Ang gabi na, hindi pa natutulog. Malapit na akong bumalik sa kumpanya para magtrabaho. Narinig ko na, sa susunod na buwan, may napakahalagang bidding conference. Gusto ko ring mag-ambag ng isang proposal. Paano kung mapili ako? Maganda itong proposal na ito. Ang kliyenteng ito ay isa sa mga pinakamalakas ngayon na kumpanya ng ari-arian na nakalista sa pamilihan ng SAPI. Ang pangangailangan ay para sa kanilang bagong development na promotion. Ang proposal mo, sa aspeto ng feasibility, control sa gastos, at creativity, ay eksaktong nakakatugon sa pangangailangan. Tiyak na mananalo ito sa bid. Talaga? Siyempre, Pero, hindi naman ikaw ang magdedesisyon. Kailangan magustuhan ito ng kliyente. magugustuhan ito ng kliyente. Paano mo nalaman? Alam ko lang. Sina, medyo gabi na rin. Magpahinga ka na. Sige, maliligo na ako. Nasugatan ang kamay mo. Paano ka maliligo? Okay lang. Mag-iingat naman ako. Ako na ang maghugas sa'yo. Ano sinabi mo? Sabi ko, asawa ko ang maghuhugas sa'yo. Hindi na. Marco, ibaba mo ako. Sabay na rin kitang imamasahe. Sa namamaga at masakit na parte. Hindi na. Talagang hindi na. Sir Marco Ginang de la Cruz, nakarating na sa kumpanya. Sandali, pag wala ng tao, bababa muna ako. Pagkatapos ng 10 minuto, saka ka bumaba. Hindi dapat makita tayong dalawa. Bakit? Nahihiya ka sa akin. Hindi naman. Ikaw kasi ang boss ko. Kung malaman ng ibang relasyon natin,
Sa kumpanya, magiging payapa pa ba ako? Gusto ko lang maging tahimik, magtrabaho lang. Sige. Pero, kailangan kong mag-iwan ng marka. Ayaw ko na may ibang lalaki na pumapansin sa'yo. Anong marka iyan? Para kang aso. Ang lakas kumagat. Xiaoning, welcome back. Bakit namamaga ang labi mo? Wala lang. Bago umalis, nakagat ako ng aso. Sabihin mo ang totoo. May boyfriend ka na ba? Ikukwento mo sa akin. Wala. Halika, halika. Itigil muna ang ginagawa. Ipakilala ko. Ito ang bagong manager ng departamento natin, Andrea. Palakpakan natin siya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Andrea. Narinig mo na ba? Ang bagong manager natin, malaki ang background. Anong background? Andrea Reyes. Pero, ang totoong mayaman na binibini, ang pamilya Reyes, ay pangalawa lamang sa pamilya De La Cruz sa lungsod, Silangan. Dati nang nag-ulat ang media, posibleng magkaalyansa ang dalawang pamilya. Ngayon, pumunta pa siya rito sa grupo ng Pag-asa para magtrabaho. Baka malapit nang maganap ang magandang bagay kasama si Sir Marco. Maligayang pagdating sa trabaho, Manager Andrea. Kaya pala si Marco de la Cruz. Mayroon na pala siyang mapapangasawa. At napakagandang mayaman na binibini pa. Kung hindi lang ako nabuntis, nang hindi inaasahan, dapat ay ikinasal na sila. Oras na para kumain ng tanghalian. Kumain tayo sa dati nating puntahan. Tara, sige. Dumating na ang tanghalian. Pumunta ka sa opisina ko para sabay tayong kumain. Pupunta na lang ako sa cafeteria. Ito ay espesyal na ginawa para sa iyo, masustansyang pagkain para sa buntis. Sige, pupunta na ako ngayon. Shenjia, pupunta ka ba sa cafeteria? Sofia, kakain na kami. Sasama ka ba? Hindi na ako sasama. Kayo na lang. Ang misteryoso naman, may tipanan ka ba sa nobyo mo? Hindi naman. Sige, hindi na kita biruin, kakain na ako, Tara. Dumating ka na? Bakit ikaw? Marco, kakapasok ko lang ngayon sa trabaho. Pumunta ako para lang kamustahin ka. Andrea, huwag mong isipin na hindi ko alam anong nasa isip mo. Pinapapasok kita sa grupo ng Pag-asa. Si Tito Andres mismo ang nagsabi. Isinasaalang-alang ko na ang dalawang pamilya ay magkaibigan. Pumayag ako kahit labag sa loob. Pero, dapat mong kontrolin ang iyong pagkabinibining mayaman. Kung malaman ko na gumagawa ka ng kalokohan sa kumpanya, palalayasin kita agad. Marco, paano mo masasabi iyan sa akin? Ginagawa ko ito para sa iyo lang naman. Ako. Huwag kang lalapit. Kapag lumalapit ka, nandidiri ako. Ano ba ang kulang sa akin? Bakit mo ako iniinsulto ng ganyan? Marco, magsalita ka nga. Nandito ako ngayon? May sasabihin ka ba? Ayaw ni Ginoong Marco na may humawak sa kanya. Mukhang sila ni tagapamahalang Andrea ay may espesyal na relasyon. Iyan ang munting mang-aakit. May kagandahan naman. Sayang at mababa ang pinanggalingan. Ang pamilya De La Cruz ay hindi papayagan na umangat ang ganyang tao. Layas. Hindi ikaw. Ikaw, lumabas. Marco. Sofia, teka lang. May oras pa tayo. Halika rito. Marco, anong ginagawa mo? Huwag gumalaw. Hayaan mo akong yakapin ka. Talagang siya lang ang nagpapakalma sa akin. Ang pamilya De La Cruz at Reyes ay magkaibigan mula pa noon. Kaya ako at si Andrea Reyes ay magkakilala na mula pagkabata. Bukod doon, wala kaming anumang relasyon. Hindi man lang magkaibigan. Bakit niya ako pinapaliwanagan ng mga ito? Bakit hindi ka nagsasalita? Nagseselos ka ba? What? Wala naman.
Malapit nang magsimula ang pulong ng pagtatasa. Bakit hindi pa dumarating si Sofia? Bakit siya ang pinapayagan na matagal na nasa opisina ni Marco? Ano ba talaga ang ginagawa nila? Alas 2 na. Bakit hindi mo ako ginising? Normal lang ang antok sa pagbubuntis. Matulog ka pa ulit. Hindi pwede. Meron akong importanteng pulong ngayong hapon. Kailangan kong dumalo. Ang promosyon ng bagong proyekto ng grupo ng Tagumpay Real Estate ay ang kumpanya ang pinakamahalagang proyekto ng quarter na ito. Kaya naman, ang pulong natin ngayon ay para pumili mula sa mga internal na proposal ng isa pinakamahusay na proposal para idetalye at ibili. Ako, Huli ako. ikaw, bagong empleyado pa lang. Bakit ang kapal ng mukha mo na maraming executives ng kumpanya ang maghihintay sa iyo? Pasensiya na talaga. Akala mo ba nabuntis ka kay Marco? Pwede ka nang maghari-harian? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang iyong lugar. Kung sapat na ang paghingi ng tawad, bakit pa kailangan ang mga patakaran ng kumpanya? Ngayon, bilang manager, aalisin kita sa kompetisyon. Ano? Palayasin ninyo siya. Manager Andrea? Pinaghirapan ko ang proposal na ito. Wala bang isa pang pagkakataon? Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Marco. Sir Marco. Okay ka lang? Ang ganitong klaseng pulong, bakit naman darating si Marco? Ayaw niyang mapahiya ang munting mang-aakit na ito. Maupo na kayong lahat. Magsilelate lang ng konti ay kakanselahin na ang eligibility. May ganitong patakaran ba ang kumpanya? Bakit hindi ko alam, Manager Andrea? Kung mahuli kitang umaabuso sa iyong kapangyarihan, pwedeng umalis ka na. Sir Marco, natatakot lang din ako na masayang ang oras ng lahat. Tulad ni Sofia, na walang siglang saloobin, kahit bigyan mo siya ng panahon. Ano bang magandang proposal ang kaya niyang ilabas? Hindi tamad si Sofia. Na-late siya dahil sa akin. Ano? Anong nangyayari kay Marco? Bakit mo sinasabi yan? Ako ang nag-imbita sa kanya, sa opisina kaninang tanghali, para pag-usapan ng trabaho, kaya siya na late. Manager Andrea, tatanggalin mo ba ako? Pasensya na. Hindi ko na-gets ng tama. Maupo ka. Manager Andrea, magsimula na tayo ng pulong. Magpatuloy tayo. Ang modelong ito ang pinakasikat namin. 3 na lang ang natitira. Sa tingin ko, dapat, mas maipakita ang magandang lokasyon ng grupo ng Tagumpay Realty at sa pamamagitan ng paghihiwalay ng tao at sasakyan at pagpapaganda ng kapaligiran ay makakabuo tayo ng Ang ganitong mga diskarte sa pagsasalita ay mas makakatulong para maibenta ang mga bahay. Maganda ang mga nauna. Ngayon, ang huli na. Sofia Lim, ikaw naman. Umakyat ka na. Dahil sa mga katangian ng property na ito, gumawa ako ng plano na tinatawag na Urban Youth Home Plan na marketing strategy. Tumutugon ito sa mga problema ng mga kabataan ngayon. Ito ay nakatuon sa mga solusyon sa commute, monthly payment, at bus. Yan ang lahat ng nilalaman ng aking plano. Salamat sa inyong lahat. Bumoto na tayo. 21. Nakapaskil na ang listahan. So ang bid proposal ng grupo ng pag-asa natin ay gagamitin ang bersyon ni Sofia. Walang tutol? Manager Andrea. Wala. Walang tutol. Sige, desisyon na. Magaling. Hindi ba si Sir Marco ay may pagkamuli sa kababaihan? Bakit siya kusang lumapit kay Sofia? Si Ginoong Marco ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga ordinaryong empleyado, pero tinawag niya si Sofia nang mag-isa sa opisina. May relasyon ba sila? Hindi kayang gumawa ng magandang proposal. May oras pa kayo para magchismisan? Bumalik na sa trabaho. Tara, alis na. Akala ko si Marco ay isang tunay na deboto na malinis ang puso.
Pero nagkakaroon din pala siya ng damdamin. Kung ganoon, ang taong minamahal niya, bakit hindi ako? Kailangan ko siyang mabawi. Alamin mo, sino ang tunay na may-ari ng grupo ng Tagumpay Real Estate? Kahit napili ang proposal, ano naman? Sofia, sa bidding, bibigyan kita ng isang malaking sorpresa. Sofia, yung usapan noong pulong, narinig na namin lahat. Ginoong Marco, bakit kanya pinoprotektahan? Oo nga. Hindi kaya ikaw at si Ginoong Marco ay may espesyal na relasyon? Ano? Paano naman mangyayari iyon? Hihintayin kita sa labas ng opisina. Sabay tayo umuwi. Kailangan kong mag-overtime para baguhin ang proposal. Umuwi ka na muna. Anong nangyayari? Si Ginang de la Cruz ay mag-overtime ulit ngayong gabi. Yung ginawa mong sabaw na, ano ang gagawin sa sabaw ng Hawthorne at Peras? Ako na lang ang mag-aakyat sa kanya. Siya mismo ang nagluto ng sabaw. At siya rin ang nagdala ng pagkain. Hindi ko inaasahan na. Si Sir Marco, pagkatapos ikasal, ay naging napakabait. Si Sir Marco ay nasiyahan sa proposal ko. At iyon lang, talagang pinahahalagahan niya ang talento. Dahil lang sa talento. Totoo ba? Ang isang malaking tao tulad ni Sir Marco ay personal na makikialam upang sanayin ang isang maliit na empleyado. Si Sir Marco ba ay talagang ganoon kahilig sa mga tao? Siyempre, mabait siya. Pinupuri niya ako. Ibig sabihin, kung magsisikap lang ako sa trabaho, may pagkakataon din na mapagabayan ng personal ni Sir Marco. Sa ngayon, ang chismis na si Sir Marco ay may pagkamuhi sa kababaihan ay hindi totoo. Ang relasyon niya kay Yuyuwei ay mukhang hindi rin totoo. Wala namang kinalaman sa iyo. Kaya ibig sabihin, si Sir Marco ay walang asawa ngayon. May pagkakataon pa ako. Oh, yata! Sofia, kapag hinanap ka ulit ni Sir Marco para pag-usapan ang proposal, pwede mo bang alamin para sa akin? Ang mga gusto niya, sasabihin ko sa'yo, matagal na akong may paghanga kay Sir Marco. Ako rin. Ito. Kung hindi ako papayag, malamang hindi nila ako titigilan. Si, Ang galing. Ang mga asawa ng iba ay gusto mag-check araw-araw. Siya naman, iniisip pa niyang tulungan ang iba na agawin ang sarili niyang asawa. Maraming salamat sa iyo. Ano ang pinag-uusapan ninyo? bakit siya nandito? Hindi ba sinabihan siyang umuwi muna? Ginoong Marco, ang gabi na. Bakit kayo nasa opisina pa? Ginoong Marco, gusto ko ring umunlad. Gabayan niyo naman ako. Tigil. Ginoong Marco, Tingnan mong mabuti. May asawa na ako. ano? Ito. Paano naging posible? Kung may asawa na kayo, tiyak na malaking balita sa lungsod Silangan. Paano naman? Wala bang nakakaalam? Iyon ay dahil ang asawa ko ay mahinahon. Pero kung hindi kayo naniniwala, maari ko kayong pakitaan. Ay, Ginoong Marco, mayroon akong proposal na may malaking bug. Kailangan nating pag-usapan ng malalim. May oras ba kayo? Si. Mauna na kayo. Sa susunod kung may ganoong labis na pagkilos. Isang ulit lang, aalisin na kayo sa trabaho. Oh. Natakot ako. Ang hirap-hirap na napili ang proposal ko. Kung malalaman ito ng mga tao sa kumpanya ngayon. Hindi ko alam kung ilan. Ang chismis ikaw. Ano ginagawa mo? Ito ay nasa loob ng kumpanya. Hindi ba sinabi mo kanina? May proyekto na kailangan nating pag-usapan ng malalim? Ako lang ay... Ano lang? Sofia, pwede akong pumayag na hindi ipalabas ang relasyon natin, pero hindi ka naman dapat masyadong mapagbigay. Tumutulong ka sa iba na alamin ang gusto ng asawa ko. Narinig niya lahat ito ay nagagalit. Alam kong mali ako. Siya na. Sino ba ang nagkataong ikaw ang walang pusong munting bagay? Eto. Ito ang niluto ko para sa iyo. Sabaw ng Hawthorne at Peras, mabisang pampahupa ng morning sickness. Pagkatapos inumin, umuwi na tayo.
Ang bidding ng Tagumpay Real Estate, ipinagpaliban ng 1 linggo. Hindi na kailangang magmadali sa paggawa ng proposal. Ipinagpaliban ng 1 linggo. Paano mo nalaman? Kaibigan ko ang amo doon eh. Inumin mo na. Ipagbigay alam na ang bidding ay ipinagpaliban ng 1 linggo. Ayos. Ginoong Marco, narinig ko na si Andrea ay patuloy na nagtatanong kamakailan tungkol sa tunay na may-ari ng Tagumpay Real Estate. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Sasabihin mo ba sa kanya? Ang Tagumpay ay itinatag mo talaga. Andrea Reyes na ito. Ano na naman ang balak niyang laro? Alam ko na. Huwag mo na siyang alalahanin. Busog na ako. Ang dami pang natira. Uwi na tayo. Ibaba mo ako. Nasa kumpanya tayo. Paano kung may makakita? Buntis lang ako. Hindi naman pilay. Hindi pwede. Kailangan ko pang mag-ipon ng lakas. Mamaya pag uwi, marami pa tayong gagawin. Manya ka! Ibaba mo ako. Bilisan mo. Ibaba mo ako. Oy. Daniel, yung babaeng karga-karga, hindi ba siya yung dati sa school na laging nakadikit sa'yo, si Sofia? Mukhang si Sofia nga. Kuya Daniel, ito ay aking binurdahang agimat. Para sa'yo. Salamat. Oy, Daniel. Si Sofia, ang ganda-ganda, at araw-araw kang inaabala. Hindi ka ba naaakit? Maganda nga. Pero ang baba ng pinanggalingan. Hindi talaga bagay sa ating pangalawang ginoong Daniel. Tama ba, Daniel? Hindi tugma ang antas, kahit piliting magkasama. Anong magandang kahihinatnan? 2 taon, hindi nagkita. Mas gumanda pa siya kaysa dati. Dating munting buntot. Biglang naging napakaganda. Sumakay pa sa mamahaling kotse na nagkakahalaga ng milyon. Ano, nagsisisi ka ba? Masyado kang mapakialam. Ay, Biro lang. Ba't ka nagalit? Ginong Marco, binili mo ng malaking halaga ang pink na brilyante na ito at inutusan mo ang nangungunang panday sa mundo na magpabilis ng paggawa ng singsing. Malamang magpo-propose ka sa Ginang de la Cruz. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya magdaranas ng hirap ng pagbubuntis sa murang edad na magbuntis ng maaga. Buti na lang. Mahaba ang buhay. Mababayaran ko siya sa paglipas ng panahon. Tinanong ko si Lola, sabi niya gusto ng mga babae ang seremonya. Kaya magsimula tayo sa pag-propose sa kanya. Kung malaman ng Ginang de la Cruz ang iyong intensyon, tiyak na maaantig siya. Kasi, hindi ko alam kung papayag siya. Medyo kinakabahan nga ako. Sumipot sa oras ng pagkain. Nandito na. Nagdala ang kusina ng sabaw ng buto-buto, maghugas ka muna ng kamay. Unang beses kong makita si Marco nakabado. Ang gusto niyang itago kanina ay ang singsing ba? Narinig niyo ba? Si Sir Marco, mukhang kasal na raw. Talaga? Sino kaya ang maswerteng iyon? Na makapag-asawa ng katulad ni Sir Marco? Gininto ang binata. Sa tingin ko, ang pinakaposible ay si Manager Andrea nga. Kaarawan ni Manager Andrea ngayon. Nakita ko siyang nag-ayos ng napakaganda at umalis. Baka nakipag-date kay Sir Marco. Hindi naman siguro. Si Sir Marco at si Manager Andrea, hindi ba sila hindi magkasundo? Ano ang alam mo para iwas hinala? Sofia. Ikaw ang pinapahalagahan ni Sir Marco. Ang pinapahalagahan niya. Alam mo ba kung sino ang misteryosong asawa niya? Si Manager Andrea ba? Hindi ko rin alam. Talaga? Sa tingin ko, siya nga. Sino pa kaya? Totoo ba yan? Dahil sa kumpanya, ganyan na siya. May gagawin ako ngayong gabi. Pagkatapos ng trabaho, ipapasundo kita sa driver para ihatid ka sa bahay. Hindi na. Magtataksi na lang ako pa uwi. Ang malas ko talaga. Pagkatapos ko lang ng trabaho, umuulan ng niebe. Wala akong masakyang taxi. Kaya, tatakbo na lang ako papuntang bus stop.
Sofia, tagal na kitang hindi nakita. Kuya Daniel, Ako to. hindi na Kuya Daniel. Lagi kang mahina ang katawan. Bawal kang magpalamig. Isuot mo na lang. Sofia, ang pagkikita natin ng hindi inaasahan ay tadhana. Pwede ba kitang ilibre ng pagkain at magbalik tanaw? Noong nasa kolehiyo ako, si Kuya Daniel ay maraming tinulong sa akin. At pinondohan niya ang tuition ko. Parang hindi okay kung tatanggihan ko siya. Sige. Salamat sa abala, Kuya Daniel. Tara na. Kakain ako kasama ang isang dating kaibigan. Uuwi ako ngayong gabi, ng late. Dating kaibigan, hindi ba noong nasa kolehiyo si Sofia, dahil mahirap ang pamilya, ay halos wala siyang naging kaibigan? Saan nanggaling ang dating kaibigan na ito? Marco. Marco, ang iyong imbitasyon ay sobrang biglaan. Hindi pa ako nagkaroon ng panahon para mag-ayos ng maayos. Huwag kang mag-alala. Ikaw? Talagang hindi ko inaasahan. Talagang naaalala mo pa ang kaarawan ko. Sobrang saya ko. Marco, ikaw talaga. Hindi mo naman talaga ako kinasusuklaman. Baliw ba siya? Ano ba ito? Narinig ko. Iniimbestigahan mo ang tunay na may-ari ng grupo ng Tagumpay Realty. Nagtataka lang ako. Gusto ko lang malaman. Andrea. Alang-alang kay Tito Andres ang mga pagkakamali mo noon. Kaya ko nang kalimutan. Pero tandaan mo, si Sofia ay akin. Ang galawin siya ay galawin ako. Kung may balak ka pang galawin siya, hindi ako magiging mabait. Yan lang ba ang dahilan kung bakit mo ako patawag? Ano pa ba? Wala na akong masasabi sa iyo. Hindi ko talaga maintindihan. Si Sofia ay galing lang sa probinsya, isang mababang uri. Sa pamilya, sa hitsura, sa edukasyon. Ano ba ang kulang sa akin kumpara sa kanya? Hindi ko lang maintindihan. Dahil babuntis siya sa iyong anak, maaari rin akong mabuntis, Marco. Kung gusto mo, pwede tayong magsimula ngayon. Tama na sasabihin ko sa iyo muli. Wala akong interes sa iyo, at saka, kung mabuti man si Sofia o hindi, hindi mo dapat husgahan. Bakit siya nandito? At nakasuot ng jacket ng ibang lalaki? Hindi ba iyon si pangalawang Ginoong Daniel? Sinabi ko na sa inyo, tulad ni Sofia na medyo may itsura, mababang uri, ang nasa isip niya ay kung paano umakyat sa pwesto ng walang prinsipyo. Ngayon nakita mo na. Sigurado ngayon naniniwala ka na? Dito ka umupo. Salamat. Salamat. Masarap ang ulam na ito. Nandito rin pala si Marco. Ang kaharap niya, Ay si Manager Andrea. Ngayon ay kaarawan ni Manager Andrea. Tingnan mo ang suot niya. Nag-ayos ng sobra para umalis. Baka makikipag-date kay Sir Marco. kaya pala sinabi niyang may gagawin siya ngayong gabi. Sasamahan si Manager Andrea sa restaurant para magdiwang ng kaarawan. Ang singsing na iyon ay regalo sa kaarawan niya, di ba? Oo nga, Ang pamilya de la Cruz ay nasa lungsod Silangan. ang nangungunang mayamang pamilya. Si Manager Andrea at siya. Ay bagay na magkasintahan. Buntis sa iyong anak at nanliligaw pa sa ibang binata. Talagang hindi kontento sa kung anong meron. Paano mo nalaman? Buntis siya ng anak ko. Siniyasat mo ako. Ako. Kahit na kay Marco, ay kasal lang sa kasunduan para sa bata. Bakit nakikita siyang kasama si Manager Andrea? Medyo nasasaktan pa rin ako. Ano ang problema? Hindi ba bagay sa panlasa mo ang pagkain dito? Pasensya na, Kuya Daniel. Medyo hindi ako maganda ngayon. Sa ibang araw na lang tayo kumain. Bakit aalis ka agad? Kakadating mo lang. Itong damit. Ang pangit. Ang swerte naman na nagkita tayo. Hindi mo ba ako ipapakilala? Itong matandang kaibigan.
Hindi ba ito yung lalaki na umakbay kay Sofia? Sofia, sino ito? Sofia, bakit ang sweet ng tawag mo? Siya. Ayaw na talaga sa akin ni tagapamahala Andrea. Kung malalaman niyang kaugnayan ko kay Marco, baka lalo niya akong inisin. Hindi pwede. Kailangan ko ng paraan para makalusot. Kuya Daniel, ako. Ipapakilala ko. Siya, si Tito Marco. Tito Marco? Hindi ko matandaan na mayroon si Sofia ganito kayaman at batang tito. Tito, ang galing magsinungaling, mang-aakit na palipat-lipat. Ngayon nahuli ka na. Itong isip ni Sofia, ano ba talaga ang nasa isip niya? Buti na isip niya yon. Bakit biglang tahimik? Diyos ko, sobrang awkward. Magandang araw, Tito. Ako si Daniel. Kuya ni Sofia sa kolehiyo. Kumusta, Kuya Daniel? Dahil nagkita tayo ng pagkakataon, sabay na tayong kumain. Ano? Sa tingin ko, hindi na kailangan. Siya. Servidor, pakibook po ng private room. Sige po, sundan niyo ako. May gagawin pa ako. Uuna na ako. Kaya tayo. Magkita tayo mamaya. Ang bango ng shampoo ni Tito Marco. Parang katulad ng kay Sofia, sila ba ay nakatira ng magkasama? Imposible. Masyado lang akong nag-iisip. Ano ang gusto mong gawin? Pangalawang Ginoong Daniel. Mabuti ang relasyon niya kay Sofia. Mahirap noong pumasok si Sofia sa paaralan. Tinulungan ko siya sa tuition, kahit hindi naman kalakihan. Pero mabait ang batang ito. Pakiramdam niya may utang siya sa akin. Pilit niya akong. Ginawa niyang buntot sa loob ng 2 taon. Sabi ng buong paaralan, siya ang buntot ko. Ganoon pala. Saka dapat kitang pasalamatan. Kaya, ako na ang magbabayad ngayong gabi. Kunin mo ang aking nakatagong alak. Opo, Ginoong De La Cruz. Hindi na, Tito Marco. Hindi na kailangan. Siyempre kailangan. Dahil bukod sa akin, ayaw kong si Sofia ay may utang sa ibang lalaki. Parang ang Tito Marco na ito ay may kakaibang pakikitungo kay Sofia. Ito ay limitadong edisyon na, Romane Conti. Isang bote ay nagkakahalaga ng milyon. Sino ba talaga si Tito Marco ni Sofia? Hindi lang siya nagmamaneho ng mamahaling kotse, ang laki pa ng gastos. Pasensya na, Tito Marco. Sofia, subukan mo rin. Ito ay magandang alak. Hindi na. Hindi siya umiinom ng alak. Talaga? Pero naalala ko noong paaralan. Medyo umiinom ka naman. Nakalimutan mo na noong tayo ay, Bing, kumba. Kuya Daniel, Nasaan ka? Lahat nagbabago. Ang mga bagay na dati mong gusto, ngayon kapag tiningnan mo ulit, baka nakakainis na lang. Tama ba? Ako. Sa tingin ko, si Sofia ay mukhang sentimental. Pagdating kay pangalawang Ginoong Daniel, ay naging napakalapit kay Sofia noong paaralan, at pareho silang maganda at gwapo. Siguradong may gusto sila sa isa't isa, di ba? Sabi nila, sa panahon ng kabataan, ang hindi malilimutan, ay madaling bumalik ang dating pag-ibig. hindi naman. Wala kaming anuman ni Kuya Daniel. Talagang wala. Noong panahong iyon, abala ako sa pag-aaral ko. Wala akong panahon para magkarelasyon. Pero Sofia, totoo na matagal na kitang gusto. Ano? Tingnan mo, ang iyong ibinigay na anting-anting sa akin ay laging dala-dala ko sa loob ng maraming taon. Kaya Sofia, kahit medyo huli na, pero pwede mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon na ligawan ka? Ikaw? Mas mabuting pag-isipan mong mabuti bago sumagot. Kung hindi mo nasabi ng tama, itong si Kuya Daniel mo, ngayong araw ay huwag mong asahan na lalabas ng buo ang katawan sa silid na ito. Pasensya na, Kuya Daniel. Wala akong naramdaman kundi pasasalamat sa iyo. Wala akong ibang naramdaman. Ano? Nagsisinungaling ka, di ba? Paano mo naman ako hindi magugustuhan? Alam ko na, tiyak na si Tito Marco, di ba?
nahihiya kang umamin. Hindi po, Kuya Daniel. Pasensya na talaga sa hindi pagkakaunawaan. Wala talaga akong gusto sa'yo. Pasensya na. Pero- Pupunta muna ako sa banyo. Ginoong De La Cruz, kahit na nakatatanda kayo, pero si Sofia ay malaki na. Sana, sa susunod, huwag nang pakialaman ang mga bagay niya. Pangalawang Ginoong Daniel, ang bagay na ito ay usapin ng pamilya namin. Mawalang galang na po kami ni Sofia. Sa inyong dalawa. Magpakalaya kayo. Bakit siya pwedeng sumama sa kaarawan ni Manager Andrea at bigyan pa siya ng maingat na inihandang singsing bilang regalo sa kaarawan? Kumakain lang ako kasama si Kuya Daniel. Pupunta siya para manggulo sa puso ni Marco. Ano ba talaga ako? Ginoong Marco. Ginoong Marco, lasing ka na. Ikaw at yung apelidong Wen. Anong nangyayari? Hindi ba sinabi ko na? Benefactor ko lang siya. Sabihin mo na lang na Tito Marco kita. Iyon ay dahil nandoon si Manager Andrea. Natatakot ako na baka mahirapan sa kumpanya. Kaya hindi ako nagsabi ng totoo. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Hindi ko naisip ng mabuti. Hindi kita nabigyan ng sapat na kapanatagan. Sabihin mo kay Andrea, hindi na siya kailangang pumasok. Sige, Sir Marco. Kapag tinanong ni Binibining Andrea ang dahilan, ano ang sasabihin? Sabihin mo lang. Dahil hindi siya gusto ng asawa ko. Oh, Sir Marco. Dahil sa sinabi ko, pinaalis ni Marco si Manager Andrea. Bakit niya ginawa iyon? Ikaw at si Manager Andrea? Sofia, wala kaming relasyon. Ang pagpupulong ngayong gabi ay dahil masyado siyang naglilikot kamakailan. Gusto ko siyang bigyan ng babala. Dahil matagal nang magkaibigan ang aming pamilya. Kung wala ng ibang paraan, hindi ko rin gusto sirain ang relasyon. Kaya pala nagkamali ako. Napakabuti mo sa akin. Dahil sa responsibilidad? May gusto ka rin ba sa akin kahit kaunti? Sofia, bago kita makilala, hindi kailanman nakatapak sa kusina. Ngunit pagkatapos kitang makilala, nagbuntis ka. Gusto kong gumawa ng isang bagay para sa iyo. Kaya kamakailan ay natututo akong magluto ng pagkain para sa iyong pagbubuntis. Ito ay mula sa templo na aking dinalaw para sa iyo at sa bata. Isang anting-anting, bago kita makilala, nag-aalay ako ng insenso at sumasamba sa Buddha para sa aking kapayapaan ng isip. Ngunit ngayon, ang aking mga dalangin ay para sa iyong ligtas na panganganak. Sofia, ano ba talaga ang dapat kong gawin? Upang maramdaman mo ang aking puso. Pasensya na. Hindi ako makapaniwala na ako ay napakaswerte na makilala ka. Bobo. Ako ang dapat magpasalamat sa Diyos na ikaw ay ipinadala sa akin. Kaya Sofia, sa buong buhay ko, mananatili ako sa iyo. Nakakainis. Isang magandang kaarawan na sira ng munting walang hiya na iyon. Binibining Andrea, kanina, ang grupo ng pag-asa ay tumawag at nagsabi na Ano ang sinabi? Nautal-utal. Kung ayaw mong maniwala, bubunutin ko ang dila mo. sinabi nila na tinanggal ka ni Sir Marco. Ang dahilan ay ayaw sa iyo ng asawa ni Sir Marco. Ano ang sinabi mo? Asawa ni Marco. Ano ang ibig sabihin nito? Totoo ba ang mga chismis sa kumpanya sa mga panahong ito? Talaga bang kasal na siya kay Sofia? Magsisimula na ang bidding. Ang boss ng grupo ng tagumpay, nahanap na ba? Pasensya na, Binibini. Masyadong misteryoso ang taong ito. Walang impormasyon. Walang kwenta. Binibini, huwag kayong magalit. Pag-iisipan ko pa ng paraan. Manahimik ka na. Naisipan ko na ang paraan. Sofia, pangahas ka bang humarang sa daan ko? Siguradong sisirain kita. Ngayon, tawagin natin ang kinatawan ng bid ng grupo ng pag-asa. Kinakabahan ka ba? Hindi. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito para patunayan ang sarili ko. Abangan mo. Isang araw, magiging kasing galing kita at makakasabay sa iyo. Inaabangan ko ang araw na iyon. Sa oras na iyon, ikaw ang bahala sa labas, ako sa loob. Araw-araw ay gagawa ako ng iba't ibang paraan para lutuan ka ng masarap.
Sige, umalis ka na. Magandang araw sa inyo, mga hurado. Ako si Sofia Lim ng Grupo ng Pag-asa. Ikinagagalak kong makilahok sa presentasyon para sa proyektong ito. Susunod, ipapakita ko sa inyo ang eto. Ito ang file para sa iyo. Basta't gagawin mo ang sinasabi ko, tiyak na mababawi mo si Sofia. Ito ang orihinal na proposal ni Sofia para sa bidding. Ang gusto ko lang ay sa bidding, ipakita mo ang proposal na kapareho ni Sofia sa entablado. Bakit ko dapat gawin iyon? Ang pamilya de la Cruz ay hindi magtitiis sa isang manugang na may bahid. Kapag napatunayang may plagiarism si Sofia Lim, masisira ang kanyang reputasyon. Tiyak na siya'y palalayasin ng pamilya. Sa oras na iyon, kailangan mo lang magdahilan na ikaw din ay na-frame. At aliwin siya ng mabuti, di ba't makukuha mo ang magandang dilag. Susunod, tatawagin natin ang huling kinatawan ng bid. Ikaw na, sige na. Mali ka. Sa pamamagitan ng masamang paraan, hindi makakamit ang tunay na pag-ibig. Anong sinabi mo? Noong nakaraan, ako'y nasa taas. Mayabang, nawalan ng minamahal, karapat-dapat lang sa akin, ngunit kahit ano paman. Hindi ko kayang saktan siya para lang makuha siya. Daniel, ano ang ibig mong sabihin? Bumalik ka. Pasensya na. Umatras ang grupo ng kapayapaan. Ngunit hayaan ninyo ako na gumugol ng ilang oras ng lahat. Gusto kong ilantad ang dating departamento ng marketing ng Grupo ng Pag-asa, dating manager na si Andrea Reyes ay nagnakaw ng lihim na dokumento ng kumpanya at sinubukan akong suhulan upang siraan si Miss Sofia ng plagiarism. Ito ay ang buong recording ng pakikipag-usap niya sa akin at ang transcription. Lahat ng ebidensya ay naisumite ko na sa pulisya. Sana ang lahat ng hurado ay hindi maapektuhan ng maling impormasyon. Ang proposal na ipinakita ni Miss Sofia ay lahat orihinal na gawa niya. Ang bagay na ito Ay tiyak na aaksyonan ng grupo hanggang sa dulo. Hindi totoo iyan. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Marco, hindi ko ninakaw ang proposal ninyo. Sino sa inyo ang tumawag sa pulisya? Ako. Mga pulis, Siya si Andrea Reyes. Ikaw ay pinaghihinalaang lumabag sa lihim ng negosyo, mangyaring sumama sa amin. wag. Ako ay si Binibining Andrea. Reyes, kayo, mga mababang uri. Bitawan mo ako, Marco. Magsalita ka para sa akin. Marco, bitawan mo ako. Salamat sa aktibong partisipasyon ng lahat. Pagkatapos ng pagpupulong ng lupon ng mga hurado, ang nanalo sa bid para sa proyektong ito ay Grupo ng Pag-asa. Binabati kita. Napakagaling! Nagawa ko talaga. Binabati kita. Asawa ko. Asawa ko. Posible bang ang binibining Sofia na ito ay ang lihim na asawa ni Ginoong Marco? Bagay na bagay. Itinadhana. Nakakamangha talaga. Marco, pwede ba akong makipag-usap sandali kay Kuya Daniel? Sige, pagkatapos, babalik agad. Isang kamukha ni tatay, isang kamukha ni nanay. Ang galing. Mahal kong apo, salamat sa iyo dahil pinalago mo ang angkan ng De La Cruz. Sofia. Tingnan mo, sino ang tumatawag? Nanay, kamusta na po kayo? Sofia, ayos na si nanay. Tingnan mo. Dahil kay Marco, ganap na akong maayos ngayon. Nag-iimpake na ako ngayon. Sa 2 araw, makikita ko na, ikaw at ang 2 kong mahal na apo. Uwa, hihintayin ko kayo.
Bilis. Hayaan mo akong makipag-usap sa nanay mo. Sige. Nanay Sofia, kapag gumaling ka na, isasama kita sa paglalakbay. Asawa ko. Ito para sa iyo. Ito ay mula sa grupo ng tagumpay kasulatan ng paglilipat ng shares at lahat ng ari-arian ko. Mula ngayon, ikaw na ang mag-iingat. Hindi ko ito maaaring tanggapin. Masyadong mahalaga. Kailangan mong tanggapin. Nagbigay ka sa akin ng 2 anak. Pinagdaanan mo ang maraming hirap. Ituring mo na lang ang aking pangako sa iyo at seguridad para sa iyong kinabukasan. Salamat, asawa ko. Ikaw, hindi mo pa nasasabi sa akin ang 3 salitang iyon. Anong 3 salita? Yung 3 salita. Mahal kita, asawa ko. Mahal din kita, asawa ko.